Hello po! Welcome back to our YouTube channel! So, I'm Chess and this is Chloe. So, yun nga, nililigpit ko na po yung Christmas tree kasi tapos naman yung Christmas and New Year, so ligpit time na talaga. So, actually, na-start na akong magligpit. So, dito, wala na dito mga balls. So, nilagay ko lang sa box. Kasi para naman, kasi anong gutok? Ano lang kasi yung namin, kaya mas good if maligpit ko na talaga siya. Yan, si Chloe, oh. Nanonood ang Miss Rachel. Pinakain ko na din si Chloe. Na, yung buhok pag nahulog yung butike, patay ka agad kasi grabe yung sharp ng buhok ni Chloe. Hello po! Hello everyone! So, while pala, ano ba naman yan, Chloe? Parang agardness na nga tayo. Ayusin mo yung yung damit ko. So, while pala nagliligpit ako, magsasagot ako ng mga tanong sa mga comment section. Usually, na tinatanong talaga. And, yun nga. Yun yung natin. I-vlog natin yung mga question and isasagutin ko yung mga tanong nyo. So yun, usually kasi yung tinatanong sa akin, asan daw bakit daw wala lagi yung asawa ko sa vlog ko? Hindi naman lagi, minsan nandyan minsan wala. Kasi po, work at home nga siya, pero ayaw ko din naman na i-vlog ko habang nag-work siya, diba? Kasi, syempre, abala din siya sa work, and ako kasi hapon na din siya natatapos, alangan naman mag-vlog ako hapon. If may time na pwede siyang nakasama ko siya mag-vlog, nagbo-vlog naman siya. Kasi hindi naman talaga, kasi dito, hindi talaga pala social media na laging, ayaw talaga nila na laging nasa camera or na laging nasa social media. So, I respect naman, nirespeto ko naman yung desisyon ng asawa ko. Alangan naman ang pilitin natin, mag-away pa kami, di ba? So, kaya nga, hindi ko na lang, usually, nung first kasi, nung name talaga ng YouTube namin is Dulamar Family. Kaso nga lang, baka Dulamar Family and wala naman yung asawa. Kaya pinalitan ko na lang Jess in France. Kasi ako naman talaga usually na makikita nyo talaga. If si Chloe, alam nga naman, hindi pa naman niya nagsasalita. Kaya minsan, wala talaga yung asawa ko. Sana ay maunawaan nyo kung bakit wala lagi yung asawa ko. If andyan naman siya, isasama ko naman siya sa vlog. Kasi yan talaga yung tinatangon. Bakit yung asawa mo wala? Asan yung asawa mo? Ganun. Nagwo-work siya. And yun, ayaw ko naman na abalahin talaga siya sa work. Kasi mas importante talaga yung work kaysa sa vlog. For reality lang talaga. For real lang talaga. So, yan, nirespeto ko lang yung asawa ko. Ayaw ko siyang pilitin. Kung gusto niyang isama, kung gusto niyang tinatanong ko talaga siya. Kasi, syempre, ayaw ko din mag-away kami if okay sa kanyang mag-vlog ako ng ganito. Na-ask ko permission siya. Kasi ganyan talaga yung culture nila. You better to ask permission first before you take a video or something like that. Kasi ganyan talaga sila. So, hindi naman natin mawawala. Kasi kayo mga Pinoy nga, meron tayong ayaw. Pero usually sa Philippines kasi parang kahit iba-vlog talaga or wala na talagang permission. Kaya yun, parang kinasanayan na ng Pinoy na kahit walang permission, ipopost kahit parang hindi na okay sa social media, parang okay lang sa kanilang i-post kasi wala naman, kasi dito kasi ka talaga, magbabayad ka talaga, or once na may nagreklamo sa'yo, pupunta ka talaga sa presuhan, charot. I don't know kung ano mangyayari. I think magbabayad ka, magmumulta ka. So ayaw ko naman diba? And also kahit asawa ko, talaga, irespetuhin ko talaga yung kinasanayan niya. Ayaw ko din naman siya andyan sa vlog, pero sa puso't isip niya, ayaw niya, diba? Ayaw ko din naman yun. Kung if magbablog kami, sa puso niya, willing siya, okay sa kanya. So, yun talaga. Happy na nga ako kasi okay sa kanya na nandyan si Chloe sa vlog ko. Kasi most dito sa parents, usually kasi dito sa mga French, ayaw nila niya yung anak nila sa social media. So, syempre ako, Pinay talaga ako. Kaya, kahit talaga, gusto kong i-share yung milestones ni Chloe, and also, pinaliwanag ko din sa asawa ko na para naman if in case someday na gusto ni Chloe makita yung mga videos niya, nasa YouTube na. Pang memories and documentary. Documentary, ano yun? So, thankful na talaga ako sa asawa ko na okay sa kanya na nasa social media yung anak namin. Diba? Kahit basta siya wala, kung okay sa kanya, okay. Pag hindi talaga.
So, respect para tumagal ang relationship. Respetuhanan. Respeto talaga kasi isa kayo eh. So, ayaw ko din magka-problema kaming dalawa. Kaya, one time nga gusto ko mag-prank. Ayaw niya yung mga prank-prank. Kaya yun, wala akong magawa. Kaya hindi talaga ako makapag-prank sa kanya. Kasi ayaw niya mga prank-prank. Ayaw niya talaga as in. So, yun, respeto lang. Para walang away, walang gulo, walang, sumbat. Makasumbat. Walang away. Yun talaga. And also, yung usually na tinatanong, ano daw yung nangyari sa nose ko? Siyempre, cliff lip. Pero wala akong palit. Walang sira yung ko. Dingag-ngag ko. Yun lang talaga yung mayroon akong scar. Kasi inoperahan ako. Since birth talaga to. So, kung ano yung binigay sa akin ni Lord, syempre, tanggap talaga. At least hindi sira yung palit ko and also may nagtanggap sa akin, di ba? And very thankful na talaga ako nun. Kahit ganito yung at least, di ba, may nag-accept sa akin, ganun. So, yun nga, may nag-comment din na bakit magpa-surgery daw ako, ganun, kasi pag may pera ka, wala naman kaming pera, and also, accept ko kung ano ako, and thankful ako kung ano binigay ni Lord sa akin. And also, ayaw ko magbago dahil sa mga comments na mga ganong comments na, although, opinion lang din naman nila, wala akong magagawa, syempre, social media tayo, so open for opinion. Pero, minsan kasi yung mga comments kasi parang, may nagko-comment na parang sakit na din, hindi kaya ng hindi ka bayad. Hindi ka yung pera sa mga sinasabi niyo para mental health. Ang parang hirap i-accept yung mga minsan kasi mga comment parang ang hirap i-accept kasi ang sasakit na magsalita. Ganun. Meron ako since birth talaga to, and inoperahan ako nung 2 years old ako. So hindi ko lang talaga, although maybe because kulang si mama ko ng folic acid, kasi syempre sa hirap na panahon wala naman talagang pera na pambili ng folic acid na pang vitamins or something like that. Well, kahit talaga ganito ako, okay na sa akin kasi at least hindi ako binayaan ng magandang beauty. Maganda naman tayong lahat. Kasi kaso nga lang, may mga tao talagang mapanghusga. Feeling perfect talaga. Feeling maganda. Parang walang libag sa katawan. Parang walang gasgas sa katawan na makapanglait talaga. Wala naman tayong magagawa. Minus lang sila sa langit. Minus. So, kahit sabihin nyo na, syempre, nasa YouTube ka, ganun, nang accept mo talaga yun. Hindi, dapat maging kind talaga tayo. Kahit sa YouTube nga, nagsasabi before ka mag-comment, diba, na sa ibaba na respectful, or sabi lang, mag-comment ka kahit mag-respect ka man sa comment. Kasi syempre, diba, na kahit comment mo ganyan, parang feel mo na, nakakatuwa o ganyan. Pero sa sinasabihan mo ganyan, tagos sa kanya and masisira yung mental health niya dahil sa mental health ba yun? I don't know. Correct me if I'm wrong. Stress siya sa ganyan. Sira. Yun. Ikaw yung So, yan yung history sa akin. So, yung since birth po ito. And then, operahan ako nung 2 years old ako. And also, about sa surgery, ayaw ko po surgery kasi tanggap ako ng asawa ko. For what? Maganda naman ako, Kahit ganito ako, maganda ako. And also, blessed na talaga ako. Tinanong ko ng asawa ko, sinabi ko sa kanya, may nagsabi ng pa-surgery daw ko. Sabi niya, you're already beautiful. Okay, diba? Maganda tayo kasi nasa ibang planeta lang tayo. Nasa ibang, maling country lang tayo. Dito sa Philippines kasi parang pag may taas ba standard ng Philippines para sa beauty? Dito kasi wala silang paki. Wala, hindi katulad sa Pilipinas na pag ganun, parang mangungkutya talaga. Hindi ko naman nilalahat. Kadalasan talaga. So, pag alam nila may foreigner ka, parang ganun, mag-upira ka, magpaganda ka, kasi may foreigner. Ba't maganda? Ayaw ko magbago dahil sa ganun, di ba? Bahala kayo kung ano yung gusto nyong sabihin. Basta ako, kontento talaga ako kung anong meron ako ngayon. And also, binayaan ako magandang anak. Kahit hindi tayo binayaan ng since birth na maganda. At least, meron akong anak na maganda, di ba? Yun lang talaga. Bahala na akong hindi ako maganda and
sa inyong mga mata. Hindi ako maganda sa inyong mga mata. At least ako maganda ako sa mga mata ng asawa ko. Yun lang ang pinaka-importante. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Bahala ka, makabahala kayo dyan. Basta yun lang talaga. Bahala kayo dyan kung anong gustong nyong sabihin. Ako kontento na talaga ako sa buhay ko ngayon. Simpleng buhay, magandang buhay, makakain ng 3 beses, hindi magugutom. And also, dapat maging positive lang tayo sa buhay. Hindi na talaga dapat parang may pera ka na, magbabago ka na agad. Hindi pwede ganun. Stay humble lang. Kasi ang hirap ng nun. Parang nakain ka ng sistema mo ng pera. And also, wala naman kaming pera pang ganun, di ba? Kahit may pera, ayaw ko talaga. Mas prefer ko pang umuwi ng Pilipinas, igagastos yung pera sa papuntang Air Pilipinas kaysa sa ganyang bagay. And also, usually sa mga, syempre, Filipino, hindi ko nila lahat Filipino community. Mayaman na daw kami dahil may foreigner kami. Yun talaga yung tinatanong. Hindi po kami mayaman, hindi. Katulad lang din sila sa, actually, in reality talaga dito, sa buhay dito. Ibang-iba kasi sa Pilipinas, makakain ka pa ng masarap na pagkain dito. Hindi ka pwedeng pumunta ng restaurant pag wala kang malaking pera dahil ang mahal ng bilihin dito. Mahal ang nila dito, ng tax nila as in. Yung sweldo mo, pang tax mo na. Malaki yung tax nila. Malaki ng tax nila. Kaya yung realidad dito sa ibang bansa, ibang-iba talaga. Dito sa Pilipinas, makakain ka pa ng mga restaurant, ganun. Hindi naman ma-affordable lahat. Dito, iba. Yung ibang Pinoy na parang feel nila na mayaman na dahil ganun may puri. Ibahin yung mindset nyo. Kasi hindi magandang yan. Hindi magandang yan. Hindi magandang yung realidad talaga dito. Since andito ako sa France, Europe. Since may anak kami, syempre, more savings talaga. Save talaga. Kasi pupunta kami ng Pilipinas, kaya more on save kami ngayon. Since 3 na kami pupunta ng Pilipinas, ang mahal pa naman ng ticket. Hopefully, nasagot ko yung mga tanong nyo. And yung asawa ko ngayon ay nagtatrabaho din. Grabe, ang bilis ng araw. Maya-maya, end of January na naman. Parang kailan lang. Ang bilis ng araw. Kaya, pinaisipan ko talaga na ayusin na to. I mean, itataguin ko na. Hindi ko nga alam kung saan ko itatago. I think under the bed na lang. Kasi natapon ko yung cartoon na lalagyan ng ng Christmas tree. Good kasi may cartoon pa kaming dito. Ang puno, Puno. Nilalaroan pa to ni Chloe. Kaso, sorry Chloe. Sa akin mo na to. Wala akong paglalagyan ito ng mga balls. Yan na lang nilagyan ko. Good kasi fit naman siya. Balitaan niyo ba yung Pinay na pinatay? Saan ba yung lugar na to? Europe din. Kaya mag-ingat. If kayong Pilipina na nagsisik talaga ng foreigner. If meron na kayong foreigner na natupuan, and also kilalanin niyo muna. Hindi, yung pagbira-bira kayo kaagad na kakamit niyo lang or ganun, pakasal kayo kaagad, ipunta kasi sa country, mas better na. Kilalanin niyo muna yung kasi nakakatakot. 7 days pa lang siya sa Europe. Namatay na kaagad, pinatay na. Kasi may mental health yung lalaki. Kaya, 3 months pa lang kasi sila. Kaya nasal kaagad sila. Ang bilis. Bilis na pangyayari talaga. Kaya kayo, kung nagusto niyo talaga ng foreigner, pag niyo talaga, ang kilalanin niyo muna. Kasi nakakatakot yung panahon. Kaya, feel ko mag-strict na yung CFO. Mag-strict na yung CFO. Kasi, yung CFO talaga. Sila din yung, binash sila. Ito if may nagbash sa kanila about sa ganyang bagay. Kung mag-strict na sila, mabuti nga lang nandito na ako sa France. And also, yung asawa ko kasi kinilala ko talaga sila. Siya, naging ilang years kami ng LDR. No? Naging friends muna nga kami. 3 months friends nga kami bago kami. Kasi kinilala niya muna din ako. Nagkilalahanan. Kaya, huwag kayong mapadalos-dalos talaga mga Filipinas. Yung nakakatakot ng ganun. Hindi natin alam yung buhay natin. Pero dapat maging aware din tayo. Hindi yung nakahanap na tayo ng foreigner. Yun na, push na kaagad. Pag ganun, dapat kilalanin muna natin yung mga nakarelasyon natin. Kasi, pag nandito ka na sa Europe, ang hirap na. Kawawa yung Pinay. Namatay ka agad pagdating 7 days pa lang na namatay na kaagad. O, diba? Kaya tayo, magiging talaga tayo. Kasi wala tayong kakampi dito. Layo ng pamilya natin, wala tayong kakampi. Kaya maging talaga tayo, maging wise din tayo sa pagpili. Hindi yung paatat-atat ka agad. Months pa lang kasi hindi pang katagal, nagpakasal na kaagad. Actually sa social media nila, ang sweet na lalaki. Bible verse pa yung pinopost about God. Tapos ganun. Alam kung talaga yung
full na nangyari. Pero nabasa ko lang, may mental health daw yung lalaki. And din talaga, mas good talaga if may French, meron na kayong may kakilala kang family or relatives niya, magtanong-tanong muna kayo kung okay ba siya. Pero nakakahiya naman magtanong, pero at least diba, merong kakilala na ganun. Grabe kasi yung mental health issue. Ang hirap ng may mental health kasi sisirain talaga yung Good kasi wala namang mental health yung asawa ko. Ako yung may mental health, charot. Char lang, wala akong mental health, no? Wawa yung Pinay talaga. Kaya yun, todo ingat talaga kayo sa pagpili. So yun, ko na, ito na siya. Char. Na half-half ko na. Tatlong talaga kasi to, tatlong slice. Baka meron pa kayong mga curiosity and gusto nyong isagutin ko, okay. Open yung comment section natin. Be kind lang kayo mga kasisi. Wag naman kayo mag-comment ng ng sobrang harsh. Kasi masakit din 'yun. Masakit. Be kind lang tayo. Good kasi magagamit pa to last year. Kasi talaga kami ng asawa ko na ganito lang yung bilhin, fake lang. Kasi yung real, hindi man magagamit next year. Kaya ito lang talaga yung, sabi ko, ito na yung fake lang. Wag nang Chloe. Si Chloe nandito. Yan nagmamarites. Mag-hi na sa inyo. Slowly, Hello po! Tinakpan pa naman ako. Chloe, no? No lang, don't touch it. Hello po! Hello, everyone. Yan, nagmarites si Chloe. So, si Chloe pala, ang ganda-ganda na. So, marami din nagagandaan sa kay Chloe. So, magkamukha naman kami, di ba? Magkamukha tayo. Ang binayaan talaga ako ng magandang anak. Na, kahit hindi ako binayaan ng beauty. Maganda naman si mama, di ba? Is magandang anak ko. Ang love ni mama. Minus 2 degree ngayon sa labas, pero ang init. May sun. Maganda yung weather ngayon. Yan. So, yun lang. I think yun lang pala man yung very common. Yun talaga yung tinatanong talaga sa akin sa comment section. So, hopefully, nasagot ko. And, ayoko nang ilagay yung nila, yung mga pangalan or Basta yun talaga yung nababasa ko talaga usually. So, that's all lang for today's video. Kasi, papaliguin ko din si Chloe mamaya. And, wala naman kaming gagawin. Ayaw ko naman i-vlog lahat ng mga gawaing bahay ko din. Diba? So, yun lang. So, Q&A lang tayo. So, that's all for today's video. And hopefully you like this video. And please subscribe to our channel. And see our next vlog. Bye-bye!